What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Sa umaga, ganito nga lagi yung daily routine natin. Ilalagay nga natin sa lagayan yung mga kaldero na hinugasan natin kagabi. Tapos mag-iinit tayo ng tubig. Kinakain ko na din yung mga manok ko. Dumating na nga pala yung bill namin sa kuryente. Nakakagulat yung bill namin. Wala po kaming aircon pero ganito kalaki yung bill namin. Electric fan lang po yung meron kami sa kwarto, sala at kusina. Pagbalik ko sa kusina, kumulo na pala yung tubig. Isasalin ko na sa termos. Ilalagay ko na sa termos yung mainit na tubig. Pagkatapos ko dito, magtitimpla naman ako ng kape ko. Si Bella ayaw niya maggatas kaya maliligo na daw siya. Kanya-kanya kaming trip sa mainit na panahon. Siya maliligo, ako magkakape. Sinabayan ko na ng tinapay dahil breakfast ko na to. Si Bella kapag nagutom yan, magpapaluto yan sa akin. Pagkatapos ko magkape, hinugasan ko na yung tasa ko. Kinuha ko na si Bella dahil tapos na siya maligo. Pagkatapos niya nagbihis, sinuklay ko naman yung buhok niya. Habang sinusuklay ko siya, hawak-hawak niya na yung yogurt niya. Kukuha nga pala kami ng module ngayon sa school. Medyo mahaba yung holiday nila kasi nga mainit yung panahon. Binuksan ko yung pintuan at ilalabas ko na yung motor ko. Sasakyan namin papuntang school. Ang laking tulong po ng motor ko na to sa akin. Kasi dati lagi kaming naglalakad ni Bella. Hirap pa kami kumuha ng tricycle. Ngayon, hindi na kami maglalakad kapag lalabas na kami ng bahay. Dediretso na kami sasakay. Nakuha na nga namin yung module ni Bella. Sunod na pupuntahan natin ay bibili naman tayo ng pagkain ng manok. May toyo nga ngayon si Bella. Ayaw niya magpa-video. Dito nga tayo bibili ng pagkain ng manok. Dito na nga lang tayo bibili kaysa pupunta pa tayo sa palengke. Fast forward, nakauwi na kami ni Bella. Paglapag ko sa pagkain ng manok, kinain kaagad ng pusa. Tapos nakalimutan ko pala yung susi ng bahay namin. Buti na lang nakuha ko rin nang hindi nasisira yung padlock. Nahirapan nga ako sa pagkuha ng susi. Kaya pawis na pawis ako, kaya napainom kami ng tubig. Pupunta ko na nga yung pagkain ng manok doon sa kulungan ng manok. Doon ko na nga nilalagay yung pagkain nila para hindi ko na binibit-bit pagpapasok ako dito. Nalulungkot ako dito sa mga manok ko dahil meron silang sakit. Hindi na sila pwedeng painumin ng gamot. Hindi na daw tatalab sa kanila yun kahit antibiotic pa. Pagbalik ko sa kusina, ito naman yung eksena. Inuubos ng anak ko yung coke. Pinagbabawal ko yung parati na pag-inom nito sa kanya. Masama naman to pag sobra, mga kamami and me. Nagpunas nga muna ako ng lamesa. Nagwalis-walis na din ako ng sahig para malinis yung apakan namin ni Bella. Sobrang alikabok nga, mga kamami and me, dun sa parteng walang floor mat. Tinanggalan ko ng floor mat kasi punit-punit na nga. Pinalis ko din sa likod ng pintuan. Ito ang motor nila kay napagtripan ko ang punas-punasan. Nadudumihan din kasi kahit hindi mo to ginagamit. Kapag pinupunasan ko naman ay syempre kikintab to. Magiging mukha pa rin siyang bago kahit hindi nagagamit. Habang nagpupunas ako dito, eto namang si Bella ay nangunguli. Gusto daw niya magbihis dahil pawis na pawis daw siya. Binihisan ko na nga si Bella. Baka kung di ko siya bibihisan, matuyo yung pawis niya, magkaubo pa siya. Bye-bye!